para-paraan para maisakatuparan, lihim na galawan para sa darating na halalan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong i-shoutout lahat ng mga solid na sumusuporta po dito sa ating channel, lalong-lalo na po yung silent viewers po natin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito, mga tagapanood. Let's do this! Alright, pusop sa inyo mga kababayan. So ito mong pag-uusapan natin mga kababayan. At dito mga kababayan, pag-uusapan din natin yung di umano maagang pangangampanya ni na Yorme. Di umano mga kababayan na ginagamit pa daw itong EB sa pansariling pamamaraan. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Kung nakikita niyo ba itong nasa picture? Yan. Pakita ko sa inyo, wait lang. Yan. Nakikita nyo ba itong mga nasa picture na to, mga kababayan? Yan. Nakikita nyo ba yan? Yan. Ang aga ni Yorme mga kampanya, di umano. Ayan. Ginamit pang Itbulaga. Kita nyo ba yan? Ha? Kita nyo yan? Sabi dito, parang bagong gising. Oo, yung nagsasalita, parang bagong gising. Ako, bagong gising din naman ako, pero hindi naman ako ganun. Ayan, kung makikita nyo to mga kababayan, kung bakit natin nasabi, kasi marami ang nagtag sa atin ito at sinasabi na maaga daw po mangampanya itong si Yorme. Dahil ang nag-post po nito, Action Demokratiko, which is alam naman natin na yan yung pinanggalingan na gabinete na oposisyon ba ang tawag dito mga kababayan? Pakitama na lang ako ha. Kasi, partido. Oo, partido. So kung makikita nyo mga kababayan, balik tayo dito. Nag-post po ang Aksyon Demokratiko patungkol po dito at sinasabi po mga kababayan, wait lang. Sabi dito, eto kung bakit natin nakitaan na may kulay ng politika itong ginagawa nila at ginamit pa nila etong Itbulaga. Yan nga po yung isa sa mga tinutulan ni Tito Sotto at ng iba pang yung TVJ, buong TVJ po, mga tagapanood, lalong-lalo na po si Tito Sotto po, na mahaluan po ng politika ang Itbulaga dahil dyan daw po magsisimula yung pagbagsak. Yan nga po yung isa rin sa mga dahilan, mga tagapanood, kung bakit gustong makuha ng mga halusos ang Itbulaga para po magamit sa kanilang political agenda. Yan po yung mahigpit na tinutulan ni Tito Sotto at talagang binanggit niya po yan sa isa sa pahayag niya, mga tagapanood. Isa po yan sa dahilan. At ayan nga po, malinaw na malinaw yung ginagawa po nila. Hindi po ba mga tagapanood? Ayaw po natin bigyan ng kulay, mga tagapanood. Pero ikaw bilang politiko ka, tapos ganyan yung gagawin mo, tapos na nasa noon time siya, hindi naman yung basta lang pagtulong May ibang hangarin po yan, dual purpose kumbaga. Hindi po ba? Sa side ng politiko at sa side ng entertainment. Pero dapat po, 'di ba? Hindi mo pagsasabayin yung entertainment at saka sa politika. Tama po ba mga tagapanood? Kasi mabibigyan po talaga kayo ng kulay. Lalong-lalo na kung umi-air yung programa ninyo. Tapos nakikitaan po kayo ng mga ganyang galawan na pasimpleng pangangampanya na po. Kahit malayo pa po yung election pinapakilala nyo na po yung sarili nyo sa iba't ibang lugar. Kasi may gusto talaga kayong puntahan At hindi po sa ligid sa kaalaman ng mga tao, mga tagapanood na ito si Isko Moreno ay minsan na pong kumandidato sa pagkapangulo. Pag eto dumating po doon sa national election na naman po, tapos makita namin to si Bullet at to si Isko na magtatandem po para kumandidato. Ito, tagapanood babalikan po natin sila doon sa ginagawa nilang gantong pasimpleng parang nangangampanya na po. Kasi iba yung entertainment, iba din yun sa politika po dapat. Hindi dapat po nila pinagsasabay yun sa isang sa isang galawan lang
Di po ba mga tagapanood? Si Tito Sen, ang tagal na pong naging ano yan, naging politika sa Senado, pero never po natin nakitaan ng ganun po na ginagamit niya po yung Itbulaga noon para mangampanya, para magpaano sa tao. Di ba po hindi noon ganun? Tapos ngayon, makikita natin yung ginagawa po nila. So, ibig sabihin po, yung binitawan pong mga salita ni Tito Sen noon na gagamitin ng Itbulaga para sa politika ng mga halusos, totoo po yun. Legit po yun. Hindi po ba mga tagapanood, kahit i-deny nila, lumalabas na po, natutuon na po ngayon to. Dahil nga po dun sa pinapakita po nilang dalawa ni Isko Moreno at itong si Bulit Halusos, mga tagapanood. Sabi po dito, nitong nakaraang linggo, naghatid ng relief goods ang ating action president. Mr. President, Isko Moreno dumagoso sa mga kababayan sa Albay na nabiktima ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Nais ni President Isko na makatulong ito na gumaan ang sitwasyon ng mga naapektuhang pamilya na nasa evacuation center. O, nakapicture pa yung dalawa, kasama pa si President Bullet. Si President Junjun. Di ba kung makikita niyo, marami ang nagsasabi dito. Wait lang ha. Hindi kasi natin mabuksan yung comment eh. Marami ang nagtag sa atin ito at sinasabi, pati ba naman yung Itbulaga ginamit na rin sa politika? Pambihira naman sila. Sabi ko, hindi, baka naman napaaga lang. Dahil tingin ko naman, wala naman nung balak tumakbo itong si Yorme kasi eto po kasi mabait po to talaga sa kapwa. Yung kasi mga kababayan yung lagi kong pinapaunawa sa mga kababayan natin kapag kami nagsisend sa akin, kasi kung tutusin hindi naman po kasi ngayon nakapokus tayo sa politika. Nakapokus po tayo ngayon dito sa trademark, dito sa problema ng TVJ. So pag kami nagsisend sa akin na sinasabi, uy, kita mo parang ginagamit ni Yorme sa politika yung at saka ni Mayor at saka nitong si Junjun at saka nitong si Junjun Haluso. Sabi ko, lagi ko na lang sinasabi, hayaan nyo na lang po sila, may awa ang Diyos. Kasi yun ang lagi sinasabi ni Yorme, huwag po kayo mag-alala nanay, may awa po ang Diyos. Napakaaga naman, napakaaga nito mga kababayan para sa akin. Itong ginagawa nila sobrang aga po nito. Kung yung pamimigay po nila, mga tagapanood, doon sa Albay, nakapront po yung Itbulaga, baka pinalalakas lang po nila yung Itbulaga, inilalapit po nila sa tao. Parang ganun po mga tagapanood. Pero kung nakapront po silang dalawa, yung isang Halusos at si Isko, kakaiba na po yun mga tagapanood. Parang si Madam Leni Robredo, hindi po ba malayo pa nga yung eleksyon, parang naghahanda na, talagang balik ulit siya sa pagsusuyod sa mga tao, pinaghahanda na, parang ganun po mga tagapanood. Sa bagay, hindi po natin sila masisisi kasi minsan na silang matalo, baka gusto po nila ngayon manalo na, kaya habang malayo pa nagtatanim na po sila, kumbaga nag-invest na po sila sa mga lugar na talo po sila dati at mahina po sila. Baka ganun po yung galawan na ginagawa po nila ngayon mga tagapanood. Kunting gapangan po ba para pagdating nung araw, malakas na sila dun sa mga lugar na mahina po sila. So, ang tabayanan po natin mga tagapanood, kung anong lugar pa ang pupuntahan ng mga to, kung wari magbibigay ng tulong. Diba po? Yung mga pasimpleng galawan para sa halalan po ba mga tagapanood? Kasi, yan na po, lumalabas na nga po ang katotohanan ngayon na ginagamit na po yung programang Itbulaga para doon sa political agenda na gustong gawin po ng mga Halusos. So, tingnan na lang po natin kung saan po sila aabot. At tinatawag na po na Mr. President ng dating partido ni Isko Moreno. Si Isko Moreno, yan, tinatawag na siya ng presidente ng dati niyang partido. So, yun lang po mga tagapanood na may nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.